Nauubos na ba ang pera mo ng kaka-boost or kaka-ads? Ngayon ay may inimbitahan tayo na kung saan nagawa niyang makapagpayaman ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi napakaraming negosyante dahil sa kanyang expertise sa pag-a-ads. Ang nakakagulat nito, mula nung hinawakan niya ang kani-kanilang mga social media account, ay dito na nagsimulang lumaki ang kanilang mga negosyo. So kung gusto mong yumaman, panoorin mo ang video na ito. Maraming mga business owners ngayon ang hirap na hirap paputukin ang kanilang mga businesses at nahihirapan din silang mag-configure ng kanilang mga ads sa mga social media platforms. Kadalasan nauubos lang ang pera at nalulugi pa. So hindi ko na patatagalin, nag-invite tayo ng isa sa pinakamagaling pagdating sa pag-a-advertise, pagdating sa mga digital needs ninyo sa inyong mga business, ang ating bossing, ang may-ari ng RC Digital, Boss RC Restua. Welcome, boss. Maraming salamat. So, basically, ano bang ginagawa niyo sa RC Digital? Mainly, bossing ang ginagawa namin sa RC Digital, talagang ine-elevate namin yung mga negosyo sa Pilipinas na talagang paghandain yung ads nila, palakihin yung exposure ng negosyo nila sa pamaraan na kami nag-handle ng ads, kami nag-handle ng social media nila, kami rin yung nag-handle ng production nila, ng shoots, tsaka kami na rin nag-handle ng videos nila. Okay, so it's a one-stop shop. Pagka nag-onboard sa inyo, usually ano yung result na makukuha instantly ng mga business owner sa inyo? Ang pinaka nakukuha nila agad kapag nag-onboard sila sa amin is talagang may experience nila yung patakbo ng negosyo na sobrang bilis. Na from before na wala sila sa amin, na feeling nila ang bagal ng growth nila sa social media, na feeling nila kahit anong post nila, kahit na anong ads nila, hindi tumatakbo. Nasabi nyo nga na nasusunog lang yung mga pera nila, kaka-ads. Pero kapag pumasok sila sa amin, putok agad. Mas nakikilala sila agad, mas nagva-viral sila agad. And pansin mo talaga sa sales nila, talagang sumasabog sila. Ano yung main reason bakit mayroong agad significant effect pagka hinandle ninyo? Kasi mainly, bossing, nasa industry na kami since 2022 pa. So yung tinakbo ng taon namin sa industry, talagang nakabisado na namin kung paano yung paraan. Kapag nakita ng audience yung video, yung page, yung ads nila, gets agad ng tao na ito yung kailangan ko. To name a few, sino-sino yung mga clients ninyo na napalaki ninyo? One of the few na napalaki namin si Above Sea Level, no? Na kliyente namin sila. Isa naman din si DV Appliance, napalaki din namin sila. Tsaka sa travel naman si Abowex, tsaka si Skylife. So itong mga brand na to, kayo yung nag-a-advertise sa kanila. Okay, so ano yung feedback nila sa inyo? Mainly, pinaka-feedback nila sa amin is sobrang saya, sobrang gaan katrabaho, na in some way, literal na lahat ng kailangan nila nasa amin na talaga. To the point na pwede na lang bitawan yung kung ano man ang ginagawa nila sa digital nila at mag-focus na lang talaga sa operations nila. Na sobrang gaan na daw talaga. Oo, kasi usually, ang mga business owners talaga, yan ang bottleneck nila, yung marketing, no? And sales. Kasi dyan sa marketing and sales, yan ang magpapasok ng pera sa negosyo mo. So kung yun yung bottleneck mo, you're totally in a wrong direction, di ba? So kaya kailangan maayos yan. So yun ang sineserve ninyo. Yes, bossing. Paano ba nagwo-work ang ads? Mainly kasi ang ads, nagwo-work siya na, for example, traditional brick and mortar na negosyo ka. And nagsisimula ka pa lang. So ang pinaka-problema mo, wala kang benta kasi hindi ka pa naman talaga kilala. Hindi pa naman talaga kilala ng mga tao kung sino ka, ano binibenta mo, bakit nila kailangan yun. So ang ginagawa usually is namimigay ng flyers o kaya nagpo-post ka ng organic na content mo. Problema, ang bagal. O kaya naman, kung namimigay ka ng flyers, madalas yung mga taong nabibigyan mo o natatamaan mo, hindi naman talaga interesado sa'yo. So, ang ginagawa ng ads, pinapadali niya na kaya mo nang bigyan agad lahat. And yung mga bibigyan mo, pwede mo silang i-target na sila talaga yung customer na gusto mong mapuntahan. So, in terms of sales, mga magkanong sales na ang naibigay mo to a specific brand? For example, franchising, no? Nakapagbigay na kami in a span of 2 months ng 16 franchises sa kanila. Magkano isang franchise? Naghahalaga yan ng 2.5 to 2.8 million. Time is 16 yun na naibigay yung sales. In 2 months. How about do sa mga low ticket naman? Sa mga low ticket naman, usually ang nagiging resulta nila is kung hindi man dumodoble, tumitriple, o kaya nagta-times 5 yung sales nila in a span of 2 to 3 months sa amin. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang high ticket po is yung pagmalaking presyo o malaking halaga ang pinag-uusapan natin. At ang low ticket naman kapag ka mga maliliit na offer lang ang binibigay natin. So gusto ko matuto sila sa
social media ads habang magkausap tayo ngayon. Bigyan mo nga sila ng tips kung ano yung pwede nilang gawin para maging effective yung pag-ads nila. Mainly kasi isa sa mga problema ng mga negosyo ko na kapag nag-ads sila, na pagkakamalan nila yung boosting tsaka ads na magkapareho. Ang difference kasi nila is si boosting, wala kang control. And ang ginagawa namin is yung ads talaga. And si ads, sukat namin kung ano yung ginagawa namin. May sistema talaga kami kung paano namin siya ginagawa. Kaya kaya namin siyang maduplicate, kaya namin ma-make sure na talagang effective yung magagawa namin. At sa bawat gagawin namin, alam namin yung proseso. So, lagi kami may pinanggagalingan. Lagi kami may basis kung paano namin ina-advertise yung negosyo. Okay, so sa lahat ng business owners dyan, magkaiba po ang boosting at magkaiba ang pag-ads. Mas effective, sabi ni RC, ang pag-ads. Ngayon, dahil daw mayroon mga metrics na mas makikita ka para mas ma-detalye mo kung effective ba o hindi effective yung ginagawa mo, then you can reconfigure. You can reassess and then you can change, no, nang mas mabilis. Makapag-adapt ka doon sa kung ano ang kailangan ng market. The biggest reason kung bakit magtatagumpay ang ads mo is to your content. Kasi doon pa rin yun eh. Kumbaga kahit na anong technicalities na meron ka naiintindihan dyan sa interface ng Facebook mo or ng TikTok mo, kung hindi naman maganda yung content na ipapakita mo, hindi rin siya mag-work. So, how can you actually create a good content that has high probability of success? Kinikilala talaga namin yung brand and inaalam namin kung ano ba talaga yung purpose. Ano ba talaga yung pinaka matutulong ng brand na to sa customer nila. And dun kami umiikot na in some way, yung content na gagawin namin, na yung structure ng content na yun, talagang nagre-revolve siya sa tanong na, bakit ko ba kailangan to? So, it's in the brand DNA. Yes, it's in the brand DNA talaga. Ano ba ibig sabihin ng brand DNA? Kapag negosyante ka, dapat alam mo yung color mo, dapat alam mo yung messaging mo, dapat alam mo yung target market mo. Kung may personal branding ka, dapat alam mo yung sinusuot mo. Lahat ng mga detalye na yan, inuusisan yung isa-isa yan. Ang maganda pa dyan, bossing, kasi usually ganun ang mga negosyo ngayon eh. Minsan pati yung branding nila, hindi nila alam. Tutulungan din namin sila para alam nila. Kahit na from zero ka talaga, literal na startup ka, papalaguin ka din namin. But the question right now is, sino ba si RC Restuva para pagtiwalaan ng mga business owner? Siguro kung lalagyan ko man, bossing, ng motto yung buhay ko, turning pain into purpose. Lumaki ako sa isang family na broken family talaga siya. Ang biggest pain ko na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin is yung merong panahon na sobrang saya ng lahat, sobrang perfecto ng lahat, sobrang okay ng lahat, tapos bigla na lang siyang nawala. Kasi yun yung panahon na naghiwala yung parents ko. And at a young age ng sabihin natin mga panahon na grade 3 and grade 4 ako, dun ko agad na-realize na ganun pala kabilis magbago ang buhay. Namulat na ako agad. And na-realize ko out of that na, okay, kung magbabago lang din pala ang buhay, might as well i-handle ko yung mga bagay na kaya ko naman talagang kontrolin. Kasi naniniwala ako na kung talagang dinesti na mangyari yan, mangyayari yan. Ano yung reason ba't sila naghiwalay? Hindi ko na alam, bossing eh. Pero lagi sila nag-aaway. Hindi ko na siya inalam eh, actually. So, lumaki ka na sino ang kasama mo? Si mami mo o si daddy mo? Daddy. So, kasama mo yung papa mo habang lumalaki ka? Yes, boss. What are the struggles growing up with your dad alone? Kaya ko naman sabihin na napakabait ng tatay ko. No, lahat naman ng experiences pina-experience niya, lahat ng pangangaral pinangaral niya. Yung feeling na hindi kami makukumpleto. Yun talagang hinanap-hanap ko ng bata ko. And dahil nga ang aga ko na-realize na hindi ko naman siya makokontrol, gumawa na ako ng paraan na kahit na sobrang sakit nun, naghanap na lang ako ng purpose ko sa ibang bagay. Which is, yun yung pinaka-branding ni RC. Na even though okay, ang sakit nito, hanap ako ng paraan kung saan ko siya pwedeng mailagay. And doon nagsimula yung pag-hustle ko. Ilan taong ka? Panahon na yon siguro, bossing, mga ano lang yan, 14, 15 years old. Nagbenta ako ng mais sa eskwelahan. Kulang ang pambaon, kulang ang pamasahe. So, nagbenta ako ng mais, no, binenta ko yung mga estudyante, yung mga janitor, yung mga guard, para kahit papano may pansobra. And yung pansobra na yon, madalas napupuntahan pa yun sa mga bagay na kailangan, hindi sa gusto. After noon, senior high, nag-college na. Hanggang doon, dala-dala ko yung ganong pagkatao. Ano naman binibenta mo bukod sa mais? Doon naman, bossing, di na mais ang binibenta ko. Doon naman, nagtrabaho ako ng habang estudyante pa. And ang ginagawa ko noon, ako yung gumagawa ng thesis, ako yung gumagawa ng mga assignment, ako yung gumagawa ng mga test, ng mga quiz ng mga kaklase ko. Para kahit papano, may pang extra pa din, may panluho pa din. Kumbaga, ikaw ang nagpaaral sa sarili mo. Parang gano'n na rin, bossing. Minsan, no, ang ginawa ko pangaron ako yung nagbabayad ng sarili kong tuition. Para kahit papano, yung mapupuntang pantuition talaga, sa iba ko nalang ginagamit. Nakagraduate ka? Nakagraduate naman ako. Ano tinapos mo? Computer science. Okay, right after graduation, ano naging hustle
muscle mo? Nagkatrabaho naman ako agad. Naging software developer pa ako sa US. Work from home. Okay. Ang ginawa ko noon, kahit na may trabaho ako, hindi pa rin ako tumigil. Doon ko naman sinimulan mag-aral ng Facebook ads. Bandang 2022, bossing. So ang ginagawa ko noon, tinigil ko na yung pagbebenta. Pero tinuloy ko pa din yung trabaho ko. Tapos gumagawa pa rin ako ng thesis ng ibang estudyante. Tapos nag-aaral naman ako ng ads. So nag-aaral ako sa YouTube. Nag-enroll din ako sa mga course. Bandang 2022, dumating yung point noon na sa sobrang pinagsabay-sabay ko na lahat ng bagay, talagang na-burnout ako. Pero hindi ko siya tinigil. Ang pinaka nakakatawa doon, dahil nga entrepreneur na ako nung bata pa lang ako, magaling na ako makipag-usap. Magaling na ako mag-sales talk. So ang ginawa ko pa noon, in-offer ko yung ads ng libre. Tapos nakaklose agad ako ng 5 kliyente. Sa isang buwan, libre lahat. Makuha ko lang sila sa kliyente. Tapos after ng isang buwan na yon, lahat sila na-close ko agad. Dahil nag-work yung ads mo. And ang kinita ko agad nun, diretso 6 digits agad. After ko ma-close yun, nag-resign agad ako sa trabaho ko sa corporate. Tinigil ko din agad yung pagko-commission ko, mga thesis, mga test, binitawan ko agad. And nag-full-time ako dun sa media buying. Ano yung specific na ginawa mo? Bakit nag-work yung mga ads? Ang pinaka-personality ko nga kasi, kapag hindi siya gumagana, hahanapan ko siya ng paraan. And ang ginawa ko, dun sa 5 yun, kung ano yung gumagana sa isa, tinry ko sa kabila. And kapag gumana, tatry ko ulit sa kabila. Na hanggang nakita ko na may pattern naman pala. May sistema naman pala kung paano mag-run ng ads. Kaya in some way, inulit ko siya ng inulit na buti naman sa awa ng Diyos, maganda naman yung naging resulta ng ads. So hanggang ngayon yung mga client mo na yun, client mo pa rin? Hanggang ngayon, kliyente ko pa rin sila actually. So yun yung proof na effective ka? Yes po. From magkano yung sinasahod mo nun dati? 35,000 lang yun, monthly. Kaya ako lang naman talaga pinili mag-computer sciences kasi alam ko na walang boards doon, tsaka malaki yung sweldo doon. Ang pinangarap ko pa nga ron mag-abroad eh. Pero nakita ko na kaya naman palang kumita ng malaki nang hindi ka umaalis ng Pinas, nakasama naman pala yung pamilya mo. Doon ko na finokus yung efforts ko. Na simula nung kumita ako ng 6 digits sa pag-a-ad, tinuloy-tuloy ko na. Ilan taon ka na? 25. So at 25 years old, ano yung pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay mo? Actually, wala pa nga eh. Alam mo kung bakit ko natanong sa'yo? Kasi tinignan mo ang buhay lightly. Hindi mo siya tinignan na mabigat. The reason why bakit maraming naghihirap na mga tao sa mundo, kasi sobrang dami ng drama nila sa buhay. Na binigyan sila ng specific na situation, kagaya nung sa'yo, you are a working student. Nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka at the same time. Sa iba, ang bigat niyan. Dahil dun sa bigat na nararamdaman nila, they seek for approval, validation ng ibang tao. They get along with people na same ang mindset. Nakawawa sila, api sila. So nagsasama-sama yung mga kawawa at api, ang nangyayari, dumadami yung drama sa buhay. Pero kung tutuusin mo, wala naman talagang mabigat na pinagdadaanan sa buhay. It's just that kung paano mo ito dadalhin. So yung bigat, nagmamatter yan, depende sa nagdadala. Kaya naman talaga lahat ng problema. Paano mo inspire yung marapakaraming mga kabataan ngayon na tinitingnan nila ang broken family as disadvantage on their end? Hindi naman talaga natin makokontrol yung mga bagay-bagay na meron mga bagay na kinalakihan mo na, pinanganak ka, ganun na talaga. Or maybe, problema naman talaga nila and naapektuhan ka lang. Kung ano man yung problema na yun, piliin mo na lang na hanapin talaga yung tama sa mga bagay-bagay. Na instead na magdrama ka, instead na isipin mo na biktima ka, humanap ka na lang ng paraan. Yeah. Gaano kasarap ang pakiramdam na ang negosyo mo magpayaman ng negosyo? Ang sarap, bossing. Masarap talaga. Kasi ikaw na yung nilalapitan eh. Biruin mo yun, may mga negosyante na ang lakas naman talaga, ang laki-laki naman na talaga, pero ikaw yung hinahanap nila. At ikaw yung nakakapagpayaman sa kanila. Yan. So kung gusto nyo yumaman, pumunta kayo ng RC Digital. Ayan. So kasi nakakapagpayaman sila ng mga business owner through their marketing and sales effort na ginagawa sa kanilang mga social media. Now, bakit ang mga business owner ay magsiswitch or kukunin lang kayo as service provider? Pwede naman nilang gawin to eh. Bakit lilipat pa sila sa'yo? Alam at alam naman natin na magpatakbo ng isang negosyo, napakasakit sa ulo niyan. Kasi sobrang daming dapat asikasuhin. From operations, logistics, people problem. Mainly kasi maghahanap ka pa ng bagong produkto. Pati ba naman yung pag-market ng negosyo mo, iisipin mo pa. And yun yung pinakamalakas kumain ng oras. So mainly, kaya sa amin sila napunta, kaya namin kunin yung oras na yun. Na instead na mag-market sila, instead na maggawa sila ng content, instead na sila pa yung gumawa ng ads, kami nang bahala ron. At maraming mga business owner kasi nawala sila talagang marketing and sales DNA. Ang laki ng part niyan sa negosyo natin. So why not just outsource it, di ba?
So, pili kayo ng mga service provider. At isa nga sa mga option na binibigay ko nga sa inyo ngayon, itong RC Digital na po pwede ninyo i-consider. Kasi tignan nyo ikaw pa magbabasa ng metrics mo sa ads. Ikaw pa magbabasa ng result mo, yung ROAS mo, yung return on ad spend mo. Ikaw pa maghahanap ng magandang content para i-content sa business mo. Ibayad mo yung sakit ng ulo. Sabi nga ng marami, kahit magkano, willing tayong bilhin yung pinakamahal, which is yung peace of mind. Pinaka-goal namin is maramdaman yun na investment kami. Kasi ang goal namin, Kung bibigyan mo naman ako ng pera, bakit ka naman naging gastos? yun na nga yung pinaka-goal Na kung kaya naman namin ibalik sa inyo yung pinang-invest nyo, tapos kaya pa rin namin doblen, triplen yung kinikita nyo, why not? Kung gusto nilang pumaldo, mag-RC Digital sila. Paano ko nila kukontakin? Pwede nyo akong kontakin sa number ko, 0953-214-8693. And also, kung gusto nyo kaming ma-reach out sa social media namin, pwede nyo kami reach out sa RC Digital or sa Convert with RC. Present kami sa Facebook, Instagram, tsaka TikTok. Kung isa kang, for example, business owner, gusto mong mapabilis yung sales mo, gusto mong lumaki agad yung exposure mo, gusto mong lumaki agad yung kita mo, or maybe lang, freelancer ka, and gusto mong dumami yung skills na ino-offer mo sa mga clients mo. Or baka naman, naghahanap ka lang ng pwedeng pagkakitaan online. Pwede mo kaming i-message sa RC Digital or sa Convert with RC. Kasi meron din kaming course na tinuturo namin paano mag-Facebook ads. Tsaka paano mag-build ng sarili nilang agency na parang amin sa RC Digital na pwede silang kumita at mag-handle ng maraming kliyente na pwede nilang. Hindi, ibig sabihin, ituturo mo lahat. Tuturo ko lahat. Bakit ka pumapayag na magkakaroon ka ng mga competitor mo sa negosyo mo? Kasi bossing, naniniwala ako na yung competition hindi naman talaga problema yan Mas gugustuhin ko pa na makatulong ako, na makapagbigay ako ng opportunity sa mga tao na matuto sila mag-ads. Hindi ko naman ipagdadamot yung knowledge na yan. If ever lang na gusto kong mag-enroll doon sa program ninyo para magkaroon ako ng sarili kong digital agency, mga roughly around mga magkano? Yung pinaka-mastery bundle namin, it's only $4,999. And for a client naman, magkano ang usually acquisition cost ninyo? For a client naman, kung for example, business owner ka and gusto mo ipahandle sa amin lahat, Facebook, Instagram, TikTok, video production, ads, tsaka organics, ang pinaka all-in offer namin is nag-ahalaga ng 230,000. All-in na yun. Wala ka nang gagawin, focus ka na lang on operations, sales, tsaka logistics. May video shoot na yon. Lahat na. Kami pa ang pupunta sa'yo for the video shoot. Wow. Alright. So sa mga business owners natin, nakita nyo na yung offer nila. Maraming salamat, Boss RC, at sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat and God bless sa inyo lahat.